Mahirap ang saya. Matapos ulinin ng batikos ang isang art exhibit sa Cultural Center of the Philippines, ipinasara na ng CCP Board ang gallery kung saan matatagpuan ang installation art na politeísmo ni Mideo Cruz. Ayon sa CCP, seguridad at hindi raw censorship o pressure mula sa anumang grupo ang dahilan ng pagpapasara ng exhibit na binabatikos ng ilang Katoliko. Ang isyong ito ating pag-uusapan at kasama ating kapuso sa batas, Attorney Gabby Concepcion. Good morning, Attorney. Good morning din, Susie. It's so nice to be with you. Kailangan wala silang lahat to have this opportunity with you, Attorney. At sabi nila, at hindi rin daw siya dating unang ginang na Imelda Marcos ang dahilan kung bakit maaaring isarang exhibit. Sinasara na yata. Tinawag-tawagan niya yata yung most of the board members. Well, yun ang press release na, diba? At na-offend kasi yung ilan sa mga Katoliko sa art exhibit na nagpapakita ng wooden na ari na nasa krus at condom kay Mama Mary. Ang yung iba, sinabi nga na sinulong nila yung pagpapasara ng exhibit. Pero may protection ba sila sa ilalim ng ating batas? Well, syempre, ang unang-unang i-invoke ng mga artist at yung nagde-depend sa kay Mideo Cruz at sa lahat ng mga artist na tulad niya, ay yung karapatan na nakaluklok talaga sa ating Constitution at ito ay nakalagay sa Bill of Rights no less, na meron naman talagang freedom of expression ng mga tao katulad nung ine-enjoy natin na katulad ng ibang mga freedom like freedom of speech. And sabi nga nila, art is really all about expression of an artist. So, ang sabi ng mga artist, katulad ni Cruz, ay hindi dapat galawin ang exhibit na to kahit na marami pa ang nagagalit dahil ito daw ay exercise lamang ng freedom of expression ng isang artist at dapat daw pangalagaan ng karapatan na ito. Pero hindi naman absolute yung mga karapatan, di ba? Kasi like for instance, yung freedom of speech, meron din siyang limitations. Lahat ng mga freedoms na yan, base sa batas, hindi naman lahat yan absolute, kumbaga, di ba? Katulad ng freedom of speech, meron naman tayong laws against libel kasi wala kang karapatan para sagasaan yung reputasyon ng isang tao. Ganon din naman sa, sabi nga nila, sa freedom of expression or even sa mga other forms of art, katulad ng mga sine, di ba? Hindi naman lahat ng art pwede. Kasi if it borders on obscenity or pornography, sinasabi din ng batas natin na, teka muna, di ba? Kasi may sinasagasaan kang ibang mas malalaking interest kaysa sa freedom of expression. Pero pag kinasuhan ba ng batas yan, meron chance na manalo? Well, kasi sa ilalim kasi ng revised penal code natin, sa ilalim ng Article 201. Diba? Meron siya. Hindi, meron kasi talaga doon. And it relates to obscenity. Katulad nga ng pornography, yung mga public exhibition na halimbawa, katulad niyan, kung pornographic siya, kung obscene siya. At merong specific na linya doon na kung ito ay nakaka-offend ng religion, ng isang religion, ito din ay inilalagay sa parang in the same status as obscene material. So, kung kakasuhan man, for example, yung artist, baka nga ito, kasi nga daw yung ginawa niya, and true enough, diba? Pati yung simbahan, na-offend sila kasi ito daw ay, diba? Sabi nga nila, if you did this to kunwari yung sa mga Islam, at ginawa mo yun, nang linagyan mo ng mga ganon, kunwari si Muhammad, baka mag-declare sila ng worldwide fatwa. Kasi you remember si Salman Rushdie, talagang worldwide, nagtago siya kasi ito ay laban na offend yung, na-offend sila at ang relihiyon nila, and they declared war on the author, diba? So sabi nila, buti nga yung mga Katoliko, nagpo-protest, nag-issue lang ng protest, and they're not declaring war or asking for his head, di ba? Sino ba pwede sampa ng kaso? At yun nga, may nagsampa na ba ng kaso before, mga ganyan? Well, actually, this is hindi rin lang natin alam kung anong nangyari. Kasi actually, meron dalawang provisions sa revised penal code. Yung isa, yung offending religious feelings, yung katulad nung natandaan mo, yung si Celdran, yung nagtaas siya ng placard inside the church. Meron din kasing isang provision na offending religious feelings kung ikaw ay merong ginawang medyo scandalous sa loob ng simbahan. Ito din ay against the religious feelings of others. So, sa isang banda, baka nga magkaroon ng kaso kasi sasabihin ng iba, malinaw naman yung batas, di ba? Malinaw yung batas na pag may ginawa ka na offensive sa relihiyon ng ibang tao, ito ay maaaring maging cause of action para file ng krimen. Pero ang gusto lang natin ding sabihin, meron din namang other side of the coin. Like, for example, recently,
Katulad nitong Norwegian, di ba? Kasi ang sinasabi niya, he was anti-Islam. Yes. Kaya yung binaril niya at namatay yung like more than 90 people dito sa youth camp sa Norway. Nagkaroon ngayon ng issue, dapat ba nating ipatigil tong anti-Islam na rhetoric? Kasi parang nai-incite yung mga tao na gumawa ng ganito. Nag-issue ng resolution recently yung UN Committee on Human Rights na imbis na i-uphold nila tong yung solusyon ng batas na to ay nagiging krimen pag naka-offend ka. Ang kanilang pinupush actually sa United Nations is tolerance. Hindi yung ayaw nila i-approve yung, ipapasara mo yan kasi nakaka-offend ka. Alright. Ang gusto nilang i-push, you have to be tolerant about, na the freedom of expression is like the mega right among all freedoms, human all rights, of all human rights. Parang it's the cornerstone of all human rights. So, imbis na ipatigil natin yung freedom of expression ng ibang tao, baka daw mas mabuti ay tolerance. Pero ang problema ngayon, depende sa tao kung ito-tolerate niya o hindi. And, diba, parang kumbaga especially siguro kanya-kanya sa atin, napatuloy. kanya-kanya yan eh. Kasi katulad sa atin, it's really very offensive, diba? Yes. So, baka it will take either a lot of education on our part, That's true or it will also. take a lot of convincing on the part of the United Nations na hindi yan Hindi siya worldwide feeling, diba, na pwede nating i-uphold. Thank you so much, Attorney. Yun lang, siguro dapat lang natin ma-realize na there are always two sides to every coin. Yes. Abangan na lang natin ang susunod na kabanata kung ano bang mangyayari. Oo nga, next chapter. Maraming salamat, Kasi actually, Attorney. itong kaso na to, kung magkaroon ng kaso, I wouldn't be surprised kung aabot nga sa Korte Suprema. Kasi kailangan nilang i-determine ano ba talagang iiral, ang freedom of expression ba, or ang feelings ng iba na hindi dapat ma-offend. Alright. Mukhang mahabang laban pa to, Attorney, di ba? Mahaba pa. Ayan, sana po marami kayo napulot ng impormasyon legal sa diskusyon natin. Maraming salamat, Attorney Gally. Maraming salamat din, sis. Ngayon, malipat tayo sa ating unang balita. Ang mga unang balita sa umagang ito. Sa gitna ng panununog at panloloob sa London, ilan nating kababayan nangangamba sa